Amen. Good day, everyone. A simple devotion for the fulfillment of performance in Theology 3. Why I need to read the Bible daily. So, bakit ko ba kailangan? So, tayo bilang Christian. So, it's a personal question. Why I need to read the Bible daily. So, let me read to you Joshua chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So pansinin po natin sa salitang day and night. So this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi hihiwalay sa ating mga bibig, sa ating meditation ang salita ng Diyos day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, ang formula ng Panginoon for a good success, for a prosperous way, ay ang salita ng Diyos. Meditate natin, alamin natin, sabi ng Bible that thou mayest observe to do. Para ito'y ating gawin. So, why I need to read the Bible daily? So, 3 simple points. Number 1, I need it daily because it gives me God's direction. So, si Joshua, siya ay leader of Israel. Pinalitan niya si Moses. At talagang mahirap pamunuan ng bansang Israel, napakaraming tao, at talagang mabigat yung pressure kay Joshua. Kaya nakuha niya itong prinsipyo na to. In order to be successful, makuha niya ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kailangan niya ang salita ng Diyos. Gaya na sinabi ng Bible sa Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang Diyos ay ang lampara sa ating paanan, and light, ilaw sa ating darahanan. So, hindi lang for the present. Sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet. So, sa paanan siya ilaw. Hindi lang for the present ang ilaw, ang direction, na pwedeng ibigay ng salita ng Diyos, but a light unto my path sa dadaanan natin. Hanggang sa panghina. Siyempre, mahirap pag madilim, tama? Pwede tayong matisod, pwede tayong mabunggo, o saan ang matulis na bagay. Mahirap pag magdilim, mahirap pumapa ng mga bagay, humawak, maghanap. Pero kung meron tayong ilaw na salita ng Diyos, there's no problem with the direction. At ang pinakamagandang direction na ating pong kukunin sa pang-araw-araw nating buhay ay of course walang iba kundi ang salita ng Diyos. That is why we need daily. I need it daily because it gives me God's direction. Without the word, we follow our feelings. But with the word, we follow God's faithfulness. Hindi lang tayo babase sa ating sarili. We do not base on our own feelings, but on God's faithfulness. Of course, yan yung matatagpuan sa salita ng Diyos. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. That is why I need to read the Bible daily. Number 1, I need it daily because it gives me God's direction. Number 2, I need it daily because it defeats spiritual danger. I need the Bible daily because it defeats spiritual danger. Gaya nga ng sinabi ng Bible, Matthew 4:4, nung ang Diablo, tinutukso niya ang Panginoon, si Jesus Christ na yon, pero gumamit pa rin siya ng salita ng Diyos, gumamit siya ng scripture. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya hindi lang sa tinapay na ubuhay ang tao, bagkus ay sa lahat ng mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. So we need the Bible to defeat spiritual danger. So mayroong temptation ng Diablo, mayroon tayong hinaharap sa pang-araw-araw nating buhay, hindi smooth sailing ang Christian life, hindi madali na lumago spiritual, hindi madali na, alam mo yun, kaya nga marami sa atin, tinatamad pa rin hanggang ngayon magbasa ng salita ng Diyos. Hindi pa rin tayo consistent sa ating Bible reading, prayer life, pag-attend ng simbahan, hindi lahat nagsusuko ng buhay. Bakit? Meron tayong kinakaharap. And in order to defeat that, we need the Bible. Not just once a week, every Sundays only, kailangan po natin ito araw-araw. The enemy attacks through lies, doubts, fears, temptation. Pero ang panglaban natin dyan, walang iba. Of course, kundi ang salita po ng Diyos pa rin.
Kaya sabi nga ng Bible sa Ephesians chapter 6, verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Helmet of salvation, helmet. So ito ang ating, ito ay one of the defenses natin laban sa Diablo. And the sword, offense din. Hindi kompleto ang salita ng Diyos. Hindi lang siya pang defense, pang offense din siya. Helmet of salvation, sword of the Spirit, and it is the Word of God. It is a protection from deception, power against temptation, and peace during tribulation. Ipoprotektahan tayo laban sa mga deception ng Diablo, sa kanyang panliling lang sa atin. At ito ay ating pananggala, ito ay ating kapangyarihan, power, ito yung bibigay sa atin ng push, ng determination, sa temptation ng Diablo, para hindi tayo basta-basta mag-give in. Merong danger ang ating spiritual life. Of course, especially sa atin na bilang mga nagsuko ng buhay full time. Gusto ng Panginoon, mawala tayo sa gawain ng Panginoon. Sa mga bagong Kristiyano, converts na mabilis ang paglago, naging excited. Sa ating simbahan, on fire, sa soul winning, on fire para sa Panginoon. Of course, inaatake ng Diablo. And how can we defeat? How can we protect against those spiritual dangers? We need the Bible. Amen? So number 1, why I need the Bible daily? I need the Bible daily because it gives me God's direction. Number 2, it defeats spiritual danger. And number 3, the last, it deepens my delight in God. It deepens my delight in God. Ating kasiyahan sa Panginoon. Of course, salita ng Diyos, masaya. Kaya nga tinanggap ang Panginoon Jesucristo, kaya nga nahikayat magsimba dahil alam nating masaya. Pero, there's more to that. Pwede pa natin mapalalim ang ating kasiyahan sa salita ng Diyos. Diba mga Kristiyano, noong una ay masaya naman sa simbahan, nandiyan. Pero mamaya-maya nawala na yung kagalakan sa Panginoon. Bakit? Kasi wala, hindi lumalim. Iba yung lumalim. Mas lumalim pa yung pag-ibig sa sanlibutan kaysa sa salita po ng Diyos. We need the Bible daily. Sabi nga, Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Kaya tanongin natin ang ating mga sarili, nasaan ang ating kasiyahan? Nasa salita pa rin ba ng Diyos? Nasa gawain pa rin ba ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo? Baka mamaya ay iba na yung focus natin ng ating kasiyahan, iba na yung ating meditate. Remember, we need the Bible daily. Kaya, basahin natin araw-araw ang salita ng Diyos. Focus tayo palagi sa salita ng Diyos. Meditate natin palagi ang salita ng Diyos. Take the thought. Yung mga preaching notes natin, basahin natin, meditate natin, isipin natin, kahit anong ginagawa natin, mamaya nakafocus tayo sa ating trabaho, pag-aaral, gawaing bahay, o mamaya nakakalungkot sa mga social life na lang natin, cellphone, social media, pakikipag-usap, nalilimutan natin ang salita ng Diyos. Na-sway na, to turn away na yung ating kagalakan, delight sa Panginoong Jesucristo. Remember, dapat araw-araw, not just on a Sunday basis, hindi lang tuwing linggo tayo maging masaya sa salita ng Diyos. And of course, magiging masaya tayo sa ginagawa natin kung ito ay ating gagawin palagi, araw-araw. Kung saan natin masasanayan ang ating sarili, of course, doon tayo mas lalong magiging masaya. And of course, gagawin natin yung bagay ng paulit-ulit kung masaya tayo. Kaya why not we choose ourselves and pray to God na maging masaya tayo palagi. Mas lalo pang maging masaya. To deepen our delight in God. And one answer for that is we need to read. We need the Bible daily. The Bible is not just God's instruction. It is God's invitation. Yes, marami tayong makukuha ang wisdom, instruction, pero it's more to that. Gusto ng Panginoon ng close fellowship pa sa Kanya. Kaya, shall we decide and let the Holy Spirit convict us na araw-arawin natin ang ating pagbabasa ng Bible, ating fellowship sa Panginoong Jesucristo, hindi lang para kumuha ng instruction, hindi lang paglinggo, maging ritual na tuwing linggo. It's not just God's instruction for us. It's God's invitation. At tayo araw-araw niya mga fellowship, makausap. Sabi nga Psalm 119:11, Thy word have I hid in my heart,
I might not sin against. We need the Bible daily, number one, because it gives me God's direction. Saan ba papunta ang buhay natin? Maging maingat tayo. We need the Bible daily. Because it defeats spiritual danger. So para maging safe tayo, maging matalo natin, at ating overcome ang mga danger, mga temptation na alok ng Diablo. We need the Bible daily. And we need it so that it will deepen our delight in God. Kumusta yung ating kasiyahan? Nasa Panginoon Jesus pa rin ba? Mamaya ay nasa kasalanan. Kaya sabi ng Bible, "Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee." A daily walk with God requires a daily word from God. Shall we choose at mag-decide, magkaroon ng plano, at ng schedule araw-araw to read our Bibles. That's all. Thank you. God bless. And to God be the glory.